Pero sa walang budget para sa isang Manyosa property, mayroon pang mas murang pagpipilian. Akala ko dati, yung mga green homes is pang mayaman lang. Kaya ko palang bumili ng ganyang bahay. So bali dito, bala ko pong palagay yung aking sala. 4 na taon nang nagtatrabaho bilang seaman si Jaime at dito sa Villa Verde sa Santo Tomas, Batangas, napili niyang bumili ng bahay para sa kanyang mag-anak. Affordable yung monthly. So medyo nagkaroon ako ng interest. Na-attract ako dun sa lugar na malinis. Tapos po yung nature niya, medyo mahangin tsaka mapuno. Sa loob ng 30 taon, mahigit 1 milyong piso ang huhulugan ni Jaime buwan-buwan para sa kanyang 34 square meter, 2-story house. Dito naman po yung yung master bedroom. Aabot ng 75% ang matitipid sa pagbili ng bahay dito kumpara sa presyo ng isang 34 square meters na condominium sa Maynila. Bukod sa malapit sa commercial area at posibleng pagtrabahuhan, isa sa nakapag-engganyo kay Jaime ang pagkakaroon nito ng kakaibang katangian. Nung nakita ko po, maganda po yung bahay. Yung design ng bahay, solar panel po siya. Yun po yung mas kakaibang picture ng bahay. Enero ngayong taon ang pinasinayaan ng pagbubukas ng Villa Verde sa publiko. Ito ang kauna-unahang mass housing project na naglagay ng 500 watts na solar panel sa bawat unit nito. Ang pagpapatayo ng isang low-cost solar-powered community ang tugon ni Emma Imperial, presidente at CEO ng Imperial Homes, sa kakulangan sa pabahay at lumalalang climate change. I'm always going to Denmark. And Denmark's one of the cleanest city. In fact, right now, pasok na ang Denmark sa zero carbon. And nakita ko talaga yung mga daming bahay doon na puro mga solar, no? So sabi, bakit pa hindi pwede gawin to sa Pilipinas? Bagamat ilang kakilala ang humimok sa kanya na huwag ituloy ang plano, ginawa pa rin niya ito. Kaya naman laking tuwa niya nang ito ang maging kauna-unahang proyekto na ginawa na ng International Finance Corporation ng Excellent Design for Greater Efficiency o EDGE certification. Pero hindi lang daw solar panel ang bentahe ng Villa Verde. Ginagamit namin ng mga panels are cement boards. Yung dalawa palang factor na yon, pasok na ako sa grade. Meron din na nabibili ng mga toilet bowl na mas konti ang tubig na ginagamit. Yung faucet natin sa kitchen, ang tubig, mas pakonti ang labas. Nilagay ko ngayon yun sa mga bahay, pasado na ako sa tubig. May mga bintana din sa magkabilang panig ng bahay para makapasok ang liwanag at magkaroon ng cross-ventilation ang hangin. Ngunit pinakamalaking puntos pa rin ang iginawad para sa pagkakaroon ng solar panels. Ang country natin has one of the highest electricity rate. Nararamdaman yun ng common tao, di ba? So, madali mo explain na pag ikaw pumasok sa ganitong solar-powered community, ang unang benepisyo mo, mas mababa ang electricity mo. Pero minsan, hindi pa rin nila naintindihan kung paano ba yan, ano ba yung solar. Ayon pa kay Emma, kung may solar panels lahat ng mapapatayong 3 milyong backlog sa pabahay, maaaring umabot ng $1.4 billion ang matitipid ng bansa sa fossil fuel at aabot din sa 941 tons ang kabawasan sa carbon dioxide emissions. Pag 500 watts ka, etong nagagawa niya, 7 hours na electricity na libre para sa refrigerator mo, na 6 cubic meter. 4 na oras na television, 19-inch. Tapos 5 oras na electric fan. Pag sinabi mo yun sa kanila, wow! Ganun ba yung nagagawa ng solar na yan? Sa ngayon, 24 pa lang ang nagagawa sa target na 1,000 solar-powered units sa Santo Tomas na inaasahang makumpleto bago matapos ang taon.